Ang ating pong babasahin po ay sa Matthew chapter 20, verse 25 to 28. At ang pag-uusapan po natin ngayon pong umagang ito is about the main objective of life. Ang pinaka-layunin ng buhay. Ang sabi po dito, "But Jesus called them to him and said, 'You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be among you, but whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." God bless the reading of His Word. Kung tatanungin niyo po ako, what is the main objective of life? The main objective of life is to serve people. Huwag po natin kakalimutan yan. Ang pinakalayunin ng ating buhay ay maglingkod sa tao. Kung titignan po natin sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, ang sabi po dito, whatever you do. So, sinabi dito, anuman ang ating ginagawa, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. Naglilingkod tayo sa tao, pero ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Makikita po natin dito, doon sa verse 23, binanggit po dyan, whatever you do. Pero dito po sa verse 24, binanggit po yung word na serving. So, ibig sabihin po nito, lahat ng ginagawa natin, ito po ay isang paglilingkod. Yung ating pong pagbangon sa umaga, bakit tayo bumabangon ng maaga-maaga? Para po tayo ay maglingkod. Bakit po tayo nagtatrabaho? Para maglingkod. Bakit po ako naririto at nangangaral? Ito po ay isang paglilingkod. Bakit po tayo nagbibigay? Yan po ay paglilingkod. Bakit nandito po yung ating pong media team? Bakit nandyan sila? Yan po ay paglilingkod. Mamaya, kayo po ay lalabas para po tayo ay magtrabaho. Hindi lang ho para kumita ng pera. Naroon po tayo para maglingkod. At given na po, na kapag naglilingkod po tayo sa tao, ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi natin nakikita ang Lord. Kaya po yung klase ng paglilingkod natin sa Panginoon ay ginagawa natin sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa-tao na ating pong nakikita. There is only one objective of life. No matter what job you have, no matter what education you have, it is to serve people. It's the only reason why you do what you do. When you begin to work for money, work for things, and work for advancements, you corrupt the objective of life. Kaya po madaling pumasok po ang korupsyon sa panahon natin kasi yung ibang tao, namamali na ho sila sa objective of life. Dapat po kapag po tayo nagtatrabaho, hindi para kumita ng pera, kundi tayo po'y magtatrabaho sapagkat maglilingkod tayo sa tao. Ang pera po, susunod na lang ho sa atin yan. Di po ba? Example na lang po, kapag po ang isang tao ay naglingkod po sa atin at nagustuhan natin yung kanyang paglilingkod. Ano pong ginagawa natin? Binibigyan natin ng tip yung taong yon. Yung pera, sumunod lang doon sa paglilingkod po ng tao. Maging pong yung promotions. Promotions will just follow sa buhay po natin kapag marunong tayong maglingkod. Kapag po kasi hinahabol natin ang mga bagay-bagay dito po sa lupa, yan po ang maging dahilan ng ating pong paggawa dito po sa mundo. Kung minsan, mamamali po yung ating mga motibo. Kaya kapag paglilingkod ang nasa puso at isip po natin, sigurado po masisiyahan ang ating pong Panginoon.
Huwag na huwag po nating hayaan makorap yung pong objective of life. The main objective of life is serving people. Like Jesus, ang sabi po niya, He came to serve and not to be served. Pakilagay po ninyo, pakitype nyo po yan. Jesus came to serve and not to be served. Kaya nga, very important kung ano pong klaseng ginawa ng ating Panginoon, yung layunin ng Lord, kung bakit po siya pumunta dito po sa lupa, ay atin ding maging layunin sa buhay. Even up to the point, as sabi niya, He gave His life as a ransom for many. Na sa tindi ng paglilingkod ng ating Panginoon, maging ang buhay niya ay Kanya pong ipinagkaloob para po sa bawat isa po sa atin. Yun po yung ultimate kind of serving people, that you are willing to give your life to that person for the sake na ang taong yun ay mailapit natin sa ating pong Panginoon. Makaranas siya ng kaligtasan. Whenever we are serving, 5 po ang nangyayari. No? Serving, number 1 is sharing. If you are asking, what is serving? Number 1, serving is sharing. We are giving what God has deposited upon us. Ang ganda po nito, mga kapatid, hindi po lahat ng bagay ay binigay ng Diyos sa isang tao. Bawat tao may pangangailangan. Meron ako na wala ka, at meron ka na wala ako. Para ho, magkaroon tayo ng sharing. Matuto ho tayong magkaloob sa mga tao na kulang sa kanila yung mga bagay na kailangan po nila. At ganun din po, ako po'y makatatanggap mula po sa inyo sa pamamagitan ng paglilingkod na inyo pong gagawin sa aking pong buhay. Kaya matutupad po ang banal na kasulatan na sinasabi, let us serve one another. Let us share one another po kung ano po ang meron sa atin. At yan po ay nangyari sa lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon, especially po doon sa Book of Acts. Kaya po binigyan po tayo ng mga gifts ng ating Panginoon for the common good. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 12, hindi lahat daw ay binigyan ng gift ng ating Panginoon na sa Kanya lamang yung gift na Lord na yon, kundi bawat isa ay may kaloob para matutuho tayong mag-share. And whenever we share, we are serving people. Another thing, when we serve, we are empowering people. Why do we empower them? We begin to empower because we begin to feel what is lacking in people's lives. Kasi kung minsan, kapag ang tao po nanghihina, kapag ang tao po ay may matinding pangangailangan, at naroon ka to fill in kung ano po yung lacking sa taong yon, you are empowering that person. Nakikita ng tao na may nagmamalasakit sa kanya. Nakikita po ng isa pong tao na lalo na ho sa panahon po natin ngayon, a lot of people needs encouragement and empowering. Every time that we give time to these people, yun po ay paglilingkod na ating ginagawa at pinapalakas po natin ang mga tao pong ito. Another thing, whenever we serve, we are respecting people. Serving is respecting. Pinapakita ho natin na karespe-respeto ang tao kapag siya po ay ating pinaglilingkuran. Sapagkat binibigyan natin siya ng oras, binibigyan din po natin ng panahon na kung saan sinasabi natin na ang taong ito ay karespe-respeto. Pang-apat po is valuing. We do not only respect people, but we value people. Pinapakita nating mahalaga ang tao kapag sila po ay ating pinaglilingkuran. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. He shared what He had, at ganun po, He empowered the disciples, respected the disciples, and He valued the disciples. Kung paano sinabi ng ating pong Panginoon sa kanila na kaya niyang ibigay ang kanyang sarili sa mga disipulo, pinapakita po niya na napakahalaga na mga disipulo. Sa paglilingkod na ating ginagawa, anumang klaseng tao ang pinapadaan ng Lord sa buhay po natin,
Whenever we serve them, nararamdaman ng mga taong ito na sila po'y mahalaga sa pamamagitan ng paglilingkod na ginagawa natin sa kanila. Di ba? Napapasmile pa nga po yung mga tao kapag po natutulungan po natin sila. At nakakaramdam po sila ng self-worth kapag po sila ay ating pong napapaglingkuran. And lastly po, serving is educating. Kamukha po ng ating Panginoon. Yung mismong paglilingkod na ginawa ng ating Panginoon nung hinugasan niya ang paa ng mga disciples, yung kanya pong gesture of serving, ito po'y nag-educate, nagturo sa mga disciples. Kaya nga, ang sabi po ni Pedro ay, dapat po ako pong maghugas ng inyong pong paa. Bakit hinugasan niyo po yung paa ko? At ang sabi ng Panginoon, bigla ho nagsalita po ang ating Panginoon sa Kanya na kung ako na master ninyo ay naguhugas ng paa ninyo, ang sabi ng Panginoon, you ought to wash one another's feet. Kaya napaka-importante po na kapag pala tayo naglilingkod, yung mismong action natin, yung mismong ginagawa nating paglilingkod na nagiging model tayo sa tao, nakakapagturo na pala tayo sa kanila. Hindi man tayo kumikibo. Yung mismong ginagawa natin, it is already an education, a teaching to these people that they themselves, darating po ang araw, matututo rin po silang maglingkod. Mother Teresa once said, I came to bring dignity to the dying. Every person deserves to know God before they die. Kaya po, tinanong po si Mother Teresa once asked, doon po sa kanyang sinabi, how can you do these things? She pulled 3 pennies from her pocket. I got 3 pennies, ang sabi niya, and I got God. I can do anything. Meron akong 3 kusing, at meron akong Diyos sa aking buhay, magagawa ko ang lahat. Alam niyo po, kapag nasa atin ang Panginoon, kaunti lang ang meron tayo, nasa atin na po ang lahat. And before she died, every president, prime minister, every king in the world knew Mother Teresa. She had one motive, one objective in life. It is not to be popular, not to build something. It was to serve people. Kaya mga kapatid, your life counts when you fulfill the main objective of life, which is serving people. Nagiging makabuluhan ang buhay kapag ginagawa natin ang pinakalayunin ng ating buhay, ang maglingkod sa ibang tao. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Salamat po. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, sa oras pong ito. Salamat sa iyo pong patuloy na tinuturo sa amin, lalong-lalo na sa larangan po ng paglilingkod. Sa oras pong ito, matatapos man po kami, pero ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo ay magpapatuloy sa aming pong buhay. We thank you, Lord God, that you work even we do not see, even we do not feel, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Amin ang pong inaangkin ang lahat ng kasagutan sa aming mga panalangin, sapagkat ang lahat ng ito ay aming idinalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.